Miss, ang mga itlog na ito, bibilhin ko lahat. Sinabi ni Jiang Ming, ang mga itlog na ito ay nagkakahalaga ng 100 piso. Huwag mo akong lokohin sa plastic na to. Tanga talaga siya. Magbayad ka. Iniligtas mo ako doon. Mabuting tao ka. Ang mabubuting gawa ay dapat gantihan. Ayos na lahat. Guro, talagang ayos na. Sino ka? Ubus na ang mga itlog. Uuwi na ako. Hindi ordinaryo ang babaeng ito. Siyasatin mo siya, ngayon. Nanay, kumita ako ng maraming pera ngayon. Nanay, anong problema? Tingnan mo siya. Hindi lang siya bobo, mura pa siya. Sa lansangan, nakikipaghalubilo siya sa mga lalaki. Kumalat na sa buong Haicheng. Kung tatanungin mo ako, sa dami ng perang dala niya sa bahay, malamang nakuha niya yan sa paglilingkod sa ilang lalaki. Hindi ko ginawa. Sila ang nagsisikap na kawin ang mga itlog ko. Ang tapang mong sumagot. Mukhang kailangan mo ng isang mahusay na paghampas. Noong araw, iniligtas ka ng anak ko at pinakasalan ka. At naglalaro ka pa rin sa labas. Wala ka ng kabuluhan. Nanay, tigilan mo na siya. Hindi mo ba naririnig ang mga hiyaw niya? Ilang beses ko bang sasabihin? Busalan mo muna, saka mo paluin. Para mas tahimik. Walang kwentang tanga. Ang paluin siya ay sayang lang. Huwag mong sabihin yan. Yung mga lumang herbal formulas na isinulat niya, pinakitaan ako ng maraming pera. Wushuang, sumulat ka pa ng ilang formulas. At ang asawa mo, magluluto sa'yo ng braised pork ngayong gabi. Okay? Ang tanga, nagsusuot ng ganyang gandang jade. Sayang. Ji Wushuang. Ayon sa mga talaan, si Ji Wushuang ay may kapansanan sa pag-iisip at 5 taon na ang nakalipas ay nagpakasal siya sa isang negosyante ng halamang gamot na si Jiang Ming. Nagbebenta siya ng mga itlog para suportahan ang pamilya. Pinagaling niya ang aking binti. Ang mga order ng halamang gamot mula sa Key Hospital ay ibibigay kay Jiang Ming bilang tanda ng pasasalamat. Sige, kung gayon, ang balita ng iyong paggaling. Huwag magmadali. Manahimik muna ito. Ming, kailan ba talaga kayo magdidiborsyo sa tangang iyon? Sabi ng tatay ko, kung pakasalan mo ako, ang mga order ng pamilya namin lahat ay sa iyo. Talaga? Oy, Mr. Jiang, gustong makipagsosyo sa atin ng Chi Group. ano? Ching Ching, sinabi ng Chi Group na gusto nilang makipagsosyo sa akin. Ikaw ang tumulong sa akin dito, di ba? Oo, kaya Ming, kailan ka magdidiborsyo? Didiborsyuhin ko na siya ngayon. King King, ikaw ang pinakamahalagang babae para sa akin. Tangang to. Magkano sa tingin mo maaari mo siyang ibenta? Bini-bini. Ano ang gusto mo? Malapit nang yumaman at sumikat ang anak ko. Pupunta ka kasama nila sa Hilagang Myanmar at magkakaroon ka ng magandang buhay. Hindi ako pupunta. Nasaan si Jiang Ming? Gusto kong hanapin si Jiang Ming. Huwag mong tanggihan ng mabuti. Baka piliting kang uminom ng mapait. Tara na. Hindi, ayaw ko. Hindi ako aalis. Hindi ako aalis. Ikaw.
Kasalanan mo lahat. Hindi ka lang naibenta, napagastos mo pa ako sa ospital. Kasalanan mo lahat. Walang kwentang tanga. Buti na lang buhay ka. Nakuha ni Jiang ang pabor ng pamilya Qi. Tataas ang iyong estado mula ngayon. Huwag mong kalimutan na tulungan kami. Nat. Wala iyon. Swerte lang. Uy, huwag kang masyadong mahinhin. Iyan ang nangungunang angkan sa apat. Ang pamilya Qi. Ang mga makakasosyo ng pamilya Qi mula ngayon ay maaaring gawin ang anumang gusto nila. Kung tatanungin mo ako, si Jiang ay nakakuha ng pabor ng pamilya Qi ngayon dahil sa iyong lumang reseta. Sigurado, si Jiang ay napakabata. Ngunit gumawa siya ng reseta na nagkakahalaga ng malaking halaga. Isang reseta na matagal nang nawala. Ito ay isang henyo na minsan lamang sa isang milenyo. Pinalalaki mo ako. Dumating na ang anak na babae ng pamilya Ye. Ching-ching, nandito ka na. Ito si Chengnan, ang bagong mayamang pamilya Ye. Si Jiang Ming ay nakikipag-date sa anak na babae ng pamilya Ye. Una ang pamilya Ye, pagkatapos ang pamilya Qi. Itong lalaki talagang pinalad. Ano? King, ako ang ina ni Jiangming. Kumusta, tita? Narinig ko kay Aming na ang pakikipagtulungan sa pamilya Qi ngayon ay dahil sa iyo. Huwag mo na akong tawaging tita, tawagin mo akong nanay. Ito ang jade pendant ni Ji Wushuang. Ang banal na dalaga na si Ji Wuzhuang. Ikinakalat ang kanyang paglilinang upang iligtas ang mundo. Ginalaw ang langit at lupa. Mula ngayon, pinapayagan siya ng langit na bumalik ang kanyang kamalayan. Ang kanyang banal na kapangyarihan ay ganap na naibalik upang paalisin ang mga dayuhang mananalakay, hulihin ang mga traidor, at magdala ng walang hanggang kapayapaan sa kaharian ng Yan. Ito ay ang jade pendant ni Ji Wushuang. Ito ang pamana ng aming pamilya. Ibinibigay ko ito sa iyo. Ang kooperasyong ito ay orihinal na tagumpay ni Ji Wushuang. Sa ganitong mahalagang okasyon, bakit wala siya? Hindi ba ito ang panganay na anak ng pamilya Qi? Presidente Qi, ikaw, nandito ka na pala. Pumunta ako para makita ang iyong pamilya. Nandito ba ang lahat? Oo, nandito ang lahat. HMM. Alam mo ba kung bakit binigyan ka ni Presidente Qi ng order? Presidente Qi, ang tagumpay ko ngayon ay dahil sa tahimik na dedikasyon ng aking asawa. Ako, Jiang Ming, ay tiyak na hindi isang taong walang utang na loob. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa bangkweteng ito para sa kooperasyon ko at ng pinakamayamang tao ng Haicheng, ang Qi Group. Dito, nais kong pasalamatan ang isang tao na napakahalaga sa akin. Noong hindi pa ako kilala, hindi niya ako minasama. Sa pinakamahirap na panahon ng aking buhay, siya ang nanatili sa akin. Narinig ko na may asawa si Jiang Ming. Narinig ko na siya ay isang hangal. Ngunit, dedikado siya kay Jiang Ming. Alam ko, si Jiang Ming ay hindi makapag-aral noong una. Iyon ang hangal niyang asawa, ang nagbenta ng itlog para bayaran ang kanyang pag-aaral. Alam niyang pasalamatan si Ji Wushuang. At least may konsensya siya. Dahil lahat ito sa iyong kabutihan, panganay na binata. Sa kooperasyong ito, hindi na kailangan ni Ji Wushuang magtinda mula umaga hanggang gabi. Minsan akong nangako na bibigyan siya ng masaganang buhay. Ngayon, sa wakas ay nagawa ko na. Ngayon, nais kong opisyal na ipakilala ang aking asawa. Siya ay... Ye Qingqing. Paano nangyari ito? Kailan sila nagsama? Siya ang iyong asawa. Kung gayon, sino ako? Ji Wushuang, wala kang lugar dito. Umalis ka na. Jiang Ming, inaasahan kong bibigyan mo ako ng maayos na paliwanag. Ang pamilya Qi ay nakipagtulungan lang sa akin dahil kay Qingqing. Hindi ko hahayaang sirain ito ng tangang ito. Mr. Qi, lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Malayong kamag-anak lang siya. Bobo siya. Laging nakadikit sa anak ko. Karaniwan siyang nasa bahay. Dadalhin ko na siya ngayon. Sasabihin ko sa'yo, ang anak ko ay ikakasal na sa anak na babae ng pamilya Ye. Ikaw na tanga. Huwag mong seleksyon ang magandang kapalaran ng pamilya namin. Jiang Ming, talaga bang pakakasalan mo ang babaeng iyon? Ji Wushuang,
Alam kong baliw na baliw ka sa akin, pero bobo ka lang. Kumpara sa marangal na binibini, ye ching ching, hindi ka tugma. Kaya tigilan mo na ako. Umuwi ka na at magbenta ng mga itlog mo. Narinig mo ba ako? Umalis ka na ngayon. Dahil hinahamak mo ang mga bobo, ipapakita ko sa'yo ang pakiramdam na apakan ng isang bobo. Naglalakad ng aso. Naglalakad ng aso. Naglalakad ng aso. Naglalakad ng aso. Baka tanga siya, pero marunong siyang mag-alaga ng sarili. Hoy anak, nababaliw na ako kay Ji Wushuang. Ji Wushuang, hindi ito lugar para mag-eskandalo ka. Nat, Kung hindi ako dumating, tatakas ka kasama ang maninira ng tahanan. Anong ibig mong sabihin? Maninira ng tahanan? anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa palagay ko, ikaw ang maninira ng tahanan. Huwag mong hayaang lokohin kanya. Noon, naawa lang ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na madikit siya sa akin ng ganito. Siya, babaeng mura siya. Tama iyan. Jiang Ming, napakagaling mo sa murang edad. Kahit sinong babae ay mahuhulog sa iyo. Pati na ang isang babaeng tanga. Alam ko na, si Mr. Jiang ay napakabata pa. Paano siya magkakagusto sa tulad niya? Kaya itong tanga ang nag-frame sa kanya. Tanga at masama. Ji Wushuang, hindi na tayo pareho ng antas. Hindi ka karapat dapat maging asawa ko. Itong maliit na pera ay kabayaran para sa iyo. Ha ha ha. Jiang Ming, hindi ako karapat-dapat. Ang kasalukuyang mga tagumpay mo ay dahil kanino? Ano? Hindi mo sasabihin na ang aking pakikipagtulungan sa Key Group ay naging posible dahil sa isang tanga tulad mo? Dahil sa'yo, gago, di ba? Ikaw. Ji Wushuang, hindi mo ba talaga akala na ang pagbebenta ng ilang itlog ay makakatulong sa akin, ha? Ang ibig kong sabihin ay syempre, hindi ang mga itlog. Iyan ang mga sinaunang herbal na recipe. Anong nangyayari? Seryoso. Tumahimik ka. Ikaw, anong mga kalokohan ang sinasabi mo? Ako mismo ang sumulat ng mga recipe na yan. Ako, Jiang Ming, nakamit ang lahat ng ito sa pamamagitan ng sarili kong pagsisikap at wala kang kinalaman dito, gago. Wala kahit isa, mga bantay. Itong gago ay patuloy na nagsasalita ng kalokohan. Itapon siya sa labas. Huwag mong guluhin ang pakikipagtulungan ko sa pamilya Qi. Gusto kong makita kung sino ang mga has na hawakan ako. Isang grupo ng mga duwag, natakot sa isang gago. Ji Wushuang, ikaw ang may gusto nito. Haha, sige na. Jiang Ming, ang pabor na pagligtas sa buhay ko ay binayaran ko na. Tungkol sa krimen ng pananakit sa akin, gusto kong bayaran mo ito ngayon. Tumigil! Mr. Qi, nagdrama siya sa ating meeting sa pagtutulungan. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Ayos ka lang? Ayos lang ako. Mr. Qi, huwag kang maniwala sa mga baliw niyang salita. 5 taon ko na siyang kilala. Wala siyang iba kundi isang pokpok na nakikipagtali kahit kanino. Tama iyan. Ikaw ay isang taong may malaking halaga. Huwag hayaang dumihan ng isang walang kwenta ang iyong paningin. Mr. Qi, mahalaga ang kooperasyon ngayong araw. Ang talento ni Jiang Ming ay halata sa lahat. Huwag hayaang sirain ng basura ito. Tama. Ang mga sinaunang reseta ay lahat isinulat ko pagkatapos ng magdamag na pagsasaliksik. Kung nagsisinungaling ako sa iyo, naway tamaan ako ng kidlat. Naway mamatay ako ng miserable. Jiang Ming, paano ka nangahas gumawa ng ganoong panata? Tila talaga tapat ka. Siyempre, puno ako ng katapatan. Mr. Qi, kaya ang ating kooperasyon. Tungkol sa kooperasyon, maaari itong magpatuloy. Gayunpaman, ang kontratang ito, dapat pirmahan niya. Ginoong Qi, sigurado ka ba dyan? Bobo lang siya. Sa tingin ko kayo ang mga totoong tanga. Itong asosasyon ay palaging paraan ni Ginoong Qi para bayaran si Binibining Ji. Hindi ikaw, Jiang Ming. Ano? Hindi ba ikaw ang nagpausad ng asosasyong ito? Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Hindi ako pumayag. Jiang Ming, ngayon, ikaw nakikita mo na ba ang sitwasyon? Ikaw, itong mabuting tao sinungaling.
Ikaw lang ang nagdulot ng alitan sa pagitan namin ni Wushuang. Jiangming, sinabi mong makikipaghiwalay ka at pakakasalan ako. Paano mo nasabi iyan? Guardia, palabasin mo siya. Para sa akin. Jiangming, buitre ka! Wushuang, nagkamali ako. Nagkamali lang ako na ginagawa ng bawat lalaki na karaniwan. Iyon ay ang babaeng iyon. Inakita ko ng babaeng iyon. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Pakiusap. Jiang Ming, sinampal mo lang ang mukha ko. Ang sakit sobra. Pasensya na. Mali ako. Tama. Karapat-dapat din akong tamaan. Hoy, Wushuang, patawarin mo kami. Shuang. Sinuportahan mo ako sa pag-aaral araw-araw. Sinuportahan mo ang aking karera. Naaalala ko lahat. Pirmahan ito. Mula ngayon, magluluto ako ng braised pork para sa iyo araw-araw. Sige? Si, Nilagdaan. Jiang Ming, masaya ang ating transaksyon. Nagkalat ng bulaklak. Ji Wushuang, niloko mo ako. Munting soro ka. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Walang puso na lalaki, matandang mangkukulam. Hindi mo ako mahuhuli. Ginoong Ki, ako. Dahil napunit na ang kontrata, ang ating kooperasyon nagtatapos dito. Si Jiang Ming ay masama ang moral. Naka-blacklist sa buong industriya. Mula ngayon, sino man ang maglakas loob na makipagtulungan kay Jiang Ming ay kalaban ng pamilya Qi. Lahat, makinig. Ginoong Ki, maawa ka. Patawarin mo ako. Magtatrabaho ako na parang hayop para sa iyo. Ginoong Ki, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ginoong Ki. Huwag mong hayaan na matamaan ka ng pinto. Wushuang. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, sa wakas ay natagpuan kita. 15 taon na ang nakalipas. Tinulungan kong gamutin ang iyong binti. Tinulungan mo akong makaganti. Pantay na tayo. Uuwi ako para magbenta ng itlog. Xuanwu, dakilang tagapagtanggol ng bulwagan ng Phoenix, ay sumasalubong sa pagbabalik ng makalangit na dalaga ng Siyam na Langit. Bumalik na ako. Biglang nagbago ang langit ngayon. Naramdaman ko ang presensya ng Diyosa, kaya agad akong nagmadali. Kabanal-banalan, 5 taon na namin hinahanap ka. 5 taon kong itinago ang aking banal na pandama. Natural lang na hindi mo ako mahanap. Xuanwu, sa loob ng 5 taon na ito, ligtas ba ang kaharian ng yan? Noon, inialay mo ang iyong sarili para sa langit. Mabilis na nagbago ang sitwasyon sa 5 taon na ito. Buti na lang, nanatiling matatag ang bulwagan ng Phoenix. Ang 4 na dakilang pamilya ay tapat na nagbantay. Halos hindi matatag ang kaharian ng yan. Ang 4 na dakilang pamilya, tapat pa rin sila. Lumitaw ang aura ng Diyosa. Hindi ko ito itatago. Ang 4 na dakilang pamilya ay naghahanda na. Isang handaan para sa iyo. Magaling. Panahon na para makipagkita sa kanila. Oo nga, pagkatapos ng lahat ikaw at ang pamilya Qi, ang pinuno ng 4 na pamilya, may kasunduan pa kayo sa kasal. Ano? Ang pagbabalik ng Diyosa sa pagkakataong ito ay magandang balita para sa muling pagsilang ng Daxia. Itong handaan ng pagtanggap ay dapat gawin ng maayos. Walang dapat na pagkakamali. Ang pamilya Qi ang pinuno ng 4 na pamilya. Hayaan si Kuya Qi na mga siwa ng handaan. Panatag kami, panatag. Kuya Chi, para sa handaan na ito, hindi ba natin dapat banggitin ang kasunduan sa pagitan ng Diyosa at Yanli? Ang Diyosa ay may pinakamataas na karangalan. Kung hindi dahil sa dakilang soberano ng Daxia na personal na nagkasundo sa kanya sa aking apo, ang aming pamilya ay hindi magkakaroon ng gayong kapalaran. Si Qi Yanli ay isang walang kwentang lumpo. Ano ang nagpapangyari sa kanya na maging karapat-dapat sa Diyosa? Wen Chuan, huwag kang bastos. Lolo, sinasabi ko ang totoo. Ang Diyosa ay talagang magpapakasal sa lumpot walang kwentang iyon sa aming pamilya. Hindi lang mawawalan ng mukha ang pamilya Qi, mawawalan din ng mukha ang buong kaharian ng yan. Bukod dito, ang aking kuya hindi ba siya naghahangad pa rin sa babaeng taga-nayon na sinagip niya? Kung ako ang tatanungin, ipawalang bisa na lang ang kasunduang ito. Ang aking pakikipagkasundo sa Diyosa ay usapin sa pagitan naming dalawa. Wala itong kinalaman sa iyo, ulol. Ikaw? Tama na. Pag-aaway ng magkapatid ngayon? Akala mo ba patay na ako? Lolo,
Wala iyon. Sasabihin ko sa iyo, ang pakikipagkasundo sa Diyosa ay inayos ng ating mga ninuno. Hindi ito dapat paglaruan. Ang piging ng Diyosa ay hindi maaaring magkaroon ng anumang pagkakamali. Pangalawang Ginoo, ang taong inimbita mo ay dumating na. Sinasabi mo bang na si Qian Li ay may relasyon sa iyong asawa? Talagang totoo, pangalawang Ginoong Ki. Ang totoo, ang aking asawa ay isa ring tanga. Nakikita mo kung gaano kabulok ang panlasa ni Qian Li. Mabuti. Napakabuti. Ngayon ay mabibigyan kita ng pagkakataon upang baguhin ang mga bagay. Ano ang gagawin? Ikaw na mismo ang mag-isip. Ang piging ng pagbabalik ng makalangit na Diyosa. Qian Li, maghintay ka lang na mapahiya sa piging. Ang Diyosa ay laging nagsusuot ng belo sa publiko. Ilang tao lang ang nakakita sa totoo niyang mukha. Ngayon sa wakas makikita natin ang kanyang kagandahan. Bumalik ang Diyosa. Nagsusuot siya ng korona para ipahayag ito sa mundo. Para masaksihan ang sandaling ito, mamamatay akong masaya. Nasaan ang asawa mo? Mr. Chi, mula noong huling pagpupulong ng kolaborasyon, nawawala na siya. Kung ako ang tatanungin, tiyak na itinatago siya ni Qian Li. Wala yon, basta narito ka ngayon, yan lang ay sapat na para bigyan ng sakit sa ulo si Qian Li. Dumating na ang panganay na anak ng pamilya Qi. Jiangming, ano ang ginagawa mo rito? Inimbita ako ni Second Young Master Qi, kaya natural na pumunta ako. Qian Li, ikaw ay isang hindi minamahal na munting sinta sa pamilya Qi. Ang ating Second Young Master, siya ang kinabukasan ng pamilya Qi. Hoy, wag mong sabihin yan. Si Qian Li ang nobyo ng Diyosa. Siya halos kalahati ng bida ngayon. Second Young Master, tumigil ka sa pagbibiro. Sinta lang siya, hindi bulag ang Diyosa. Tandaan mo to, kahit napiliin ako ng Diyosa, hindi niya pipiliin si Qian Li. Yang munting sinta na yan. Dumating na ang Diyosa. Bakit siya? Ang saya. Ang saya ng handaan. Bakit ang bobo ng Diyosang ito? Hindi ito Diyosa, ito ang asawa ko. Hindi ko siya mahanap kahit saan dati. Hindi inaasahan, siya mismo ang lumapit sa akin. Wu Shuang, anong ginagawa mo dito? Dumating ako para sa handaan. Tungkol sa hindi ko pa nakikitang fiancé. Hindi ko alam ang ugali niya. Mas mabuti pang magpakatanga at subukan siya. Ang handaan ngayong gabi ay hindi ordinaryo. Kung may mangyari, hindi kita mapoprotektahan. Lee, ihatid si Miss G, pauwi. Opo. Hoy, kuya, sino ang babaeng ito? Bakit hindi mo kami ipinakilala? Kaibigan lang. Kaibigan? Anong klaseng kaibigan? Talaga? Jiangming, ikaw. Lahat, tingnan ninyo, ang babaeng ito ay asawa ko. Pero si Qian Li, siya sinasamantala ang mahinang pag-iisip ng asawa ko. Siya ay... Ang kapal mo, ang ating Young Master Qi ay isang taong may integridad at bertod. Paano namin hahayaang suruan mo siya ng walang basehan? Hoy, tingnan mo ito. Hindi lang siya nagtatangkang nakawin ng asawa ko. Gusto pa niya akong saktan. Tingnan, ang Qian Li na ito ay napakalambing. Hindi siya karapat-dapat pakasalan ng ating napakataas at marangal na Diyosa. Kaya ikaw pala ang aking napangasawa. Hindi makapaniwala na si Qian Li, ang munting cutie na iyon, ay sobrang wild kapag walang nakakakita. Kung malaman ng banal na dalaga, ang pamilya Qi ay magkakagulo. Kaya ikaw pala ang aking kasintahan. Jiangming, ito ay may kinalaman sa kontrata ng kasal ng banal na dalaga. Huwag magsalita ng basta-basta. May ebidensya ka ba? Ako, ang asawa ko ang ebidensya. Ji Wu Shuang, hindi ka nagsisinungaling. Sabihin mo, noong huling piging ng kooperasyon, ginawa ba ni Qian Li ang hindi disente sa iyo o hindi? Anong sinabi mo? Hindi ko maintindihan. Sabihin mo na, o hahalikan kita, magsalita. Magsasalita na. Ang bobo mo talaga.
Ang langaw ay hindi dumadapo sa itlog na walang basag. Kuya, ito ay tungkol sa banal na dalaga. Sa tingin ko kailangan nating mag-imbestiga ng husto. Investigasyon ba o paninirang puri? Chi Wenchuan, ang iyong ambisyong parang lobo sa tingin ko alam na alam ng lahat. Kung malinaw ang nakikita ko, ano naman? Qianli, wala ka kundi isang magandang lalaki. Akala mo kaya mo akong talunin? Tigilan nyo na. Papunta na ang banal na dalaga. Walang maglalakas loob na magulo. Sino ang may kayabangan? Lolo, siya. Si Qianli ay enggagado sa banal na dalaga, pero pinipilit niyang makisangkot kay Ji Wushuang, nagkagulo. Ito ay may kinalaman sa banal na dalaga, hindi ko ito basta-basta gagawin. Uulitin ko. Walang sino man ang maaaring baguhin ang enggagamento sa banal na dalaga. Malapit na ang piging. Pag-usapan natin ang lahat mamaya. Mga bantay, dalhin ang babaeng ito. Tigil! Qianli, talaga bang balak mo para sa babaeng ito sirain ang piging ng banal na dalaga? Lolo, siya ang hinahanap ko ng maraming taon. Ang tagapagligtas ko. 15 taon na ang nakalilipas. Iniligtas niya ako sa mga barbaro. Ano? Ikaw pala ang batang lalaki noong araw. Kaya nagpasya akong putulin ang enggagamento sa banal na dalaga. Putulin ang enggagamento? Nitong mga nakaraang taon, ang pamilya Chi ay yumaman ng husto. Lahat dahil sa pabor ng banal na dalaga. Kung talagang putulin natin ito, ang pamilya Chi. Qianli, ikaw mismo ay isang taong lubos na walang silbi sa pamilya Qi, dahil sa enggagamento sa banal na dalaga. Nakaraos ka hanggang ngayon. At may lakas ka pa na putulin ito. Gusto mong hilahin ang buong pamilya Qi pababa kasama mo? Kahiya-hiya. Yanli, kung siya talaga ang iyong tagapagligtas, hindi siya pwedeng pabayaan ng pamilya Qi. Pero ang iyong kasal sa banal na dalaga, hindi maaaring kanselahin. Lolo, dahil sinabi ko na, naisip ko na ang lahat. Hindi ko pa nakikilala ang banal na dalaga at wala akong nararamdaman para sa kanya. Bukod dito, hindi ako aasa sa isang babae para umangat ang aking karera. Kahit anong mangyari, ipagtatanggol ko ang mga mahal ko. Lolo, kung si Ji Wushuang ay simple-minded o hindi, pakakasalan ko siya at aalagaan ko siya sa natitirang buhay niya. May perpektong magandang Diyosa kang mapapakasalan, pero ipinipilit mong pakasalan si Ji Wushuang. Lolo, sinabi ko na sa iyo noon pa. Si Qianli ay hindi kayang gawin iyon. Kung patuloy mo siyang pagbibigyan, mapapahiya lang niya ang pamilya Qi natin. Tama iyan, Ginoong Qi. Si Qianli ay maaaring pumili ng kahit sino, pero pinili niya ang asawa ko. Sasabihin ko sa iyo, Ji Wushuang, hindi lang siya tanga. Ang kagandahan at halimaw ay wala lang, pero nag-aalala ako, masisira nito ang iyong pinaghirapang reputasyon. Yanli, alam kong pinahahalagahan mo ang katapatan, ngunit ang pakikipagtipan mo sa Diyosa ay inayos ng soberano. Hindi ito maaaring baguhin. Mula nang iligtas niya ako noong bata pa ako, siya lang ang kinikilala kong asawa. Desisyon ko na iyan. Kung hindi ko mapatahimik ang galit ng Diyosa, susuko ako sa parusa ng pamilya. Tapat at matuwid, responsable at matapang. Ang nobyong ito ay mukhang maganda. Sige, gusto mo ng parusa ng pamilya? Kung ganoon sige, mga bantay, dalhin ang parusa. Ito ang itinatanging pamana ng pamilya Chi, ang latigo na pumipigil sa kaluluwa. Ayon sa alamat, isang hagupit ay nagsusunog ng mga laman loob, 2 hagupit ay yumayanig sa kaluluwa, 3 hagupit, kahit dumating ang isang makalangit na nilalang, hindi kanila maililigtas. Kaya gagamitin nila ang latigo na pumipigil sa kaluluwa kay Qianli? Kuya Qi, talaga bang gagawin mo ito? Qianli. Qianli. Wushuang, ayos lang ako. Tatanggapin ko ang kahit anong parusa na ibigay ni Lolo. Qi Yanli, ikaw ang panganay na apo ng pamilya Qi. Sinalungat mo ang banal na kasunduan sa kasal. Nagpumilit kang walang respeto sa banal na dalaga. Alam mo ba ang iyong pagkakamali? Pinoprotektahan ko ang mahal ko. Wala akong kasalanan. Yanli, kung aaminin mo lang ang iyong pagkakamali, magpapanggap akong walang nangyari. Kapag dumating na ang banal na dalaga, lahat ng ito ay hindi na maaaring balikan. Wala akong kasalanan. Bakit ako aamin? Kuya Qi, sobra ka na.
Si Yanli ay nagdulot ng malaking kaguluhan. Kung wala ang mabigat na parusang ito, hindi namin mapapatahimik ang galit ng banal na dalaga. Yanli, magmadali ka at humingi ng tawad. Kung bumagsak ang ikatlong latigo, mawawala ang iyong buhay. Qianli, alam mo ba ang iyong pagkakamali? Hindi. Kailangan mo ba akong itulak ng ganito? Sa sandaling ibigay ko ang ikatlong latigong ito, ang ugnayan nating mag-apo ay magtatapos dito. Tama na. Wushuang, ayos lang ako. Ito ay usaping pampamilya sa pagitan ng pamilya Qi at ng banal na dalaga. Ang mga tagalabas ay hindi pinapayagang makialam. Tama iyan. Kahit narito ang banal na dalaga, tiyak na hindi niya ito basta-basta pakakawalan. Sino ang nagsabing hindi pa dumarating ang banal na dalaga? Banal. Nasaan ang banal na dalaga? Ako ang banal na dalaga ng siyam na langit. Ji Wushuang. Haha. So, ikaw pala ang cute, at sa tingin mo, lahat kami ay cute, iyan ang makapangyarihang diyosa ng siyam na langit. Paano ka naglakas loob na magpanggap sa kanya? Lahat, ang maliit na cutie na ito, ay hayagang nilapastangan ang Diyosa. Dapat siya'y matulad kay Qianli. Mga bantay, dalhin na siya. Paano kung sinabi ko na ang korona sa entablado na iyon ay akin? Ang cute, talagang nananaginip ka. Alam mo ba na kinikilala ng korona ang kanyang Panginoon? Tanging ang tunay na Diyosa ang makapagpapakinang nito ng banal na ilaw. Kung may maling umangkin nito, ang korona ay magiging sandata at sasaktan sila ng hindi nakikita. Ang cute. Sige, subukan mo. Kung ikaw talaga ang diyosa, kailangan naming lahat na lumuhod at yumuko sa iyo. Sige, susubukan ko. Akin ito, kaya ako ang masusunod. Wushuang, huwag kang umalis. Pinotektahan mo ako kanina. Ngayon, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Ang korona ng diyosa ay hindi dapat hawakan. Dali, may pumigil sa kanya. Hindi sapat ang mga iyon. Paano siya nagkakaroon ng ganyang kalalim na kapangyarihan? Hindi mo ba sinabi sa akin na siya ay isang maliit na cutie? Siya pala talaga ang diyosa. Hindi. Imposible. Hindi. Imposible iyan. Jiang Ming, binigyan kita ng maraming pagkakataon. Pero tumanggi kang magsisi. Diyosa, bulag at hangal ako. Hindi ko alam ang aking lugar. Mali ako. Patawarin mo ang aking buhay. Pakiusap. Maawa ka sa akin. Mga guwardiya, dalhin ang lalaking ito. Teka, dahil lang sa isang korona, maniniwala ka sa sinasabi niya. Inayos ko ang piging ng Diyosa. Ang korona ng Diyosa ay ang tanging isa sa mundo. Hindi madaling dalhin ito mula sa bulwagan ng Phoenix. Upang maiwasan ang maraming tao at mapagmasid na mata at anumang aksidente, ipinasadya kong gumawa ng kopya. Hanggat isuot mo ito, magniningning ito. Kaya peke ang koronang ito. Ibig sabihin kung sino man ang magsuot nito, magniningning din ito. Ji Wushuang, munting sinta, naglakas loob kang magpanggap na Diyosa at takutin ako? Ang kapal ng mukha mo. Ang Diyosa ng siyam na langit ay mahiwaga at hindi masukat. Wala sa amin ang nakakita ng kanyang tunay na mukha. Ngunit 5 taon na ang nakalipas. Noong nakita namin siya mula sa malayo, natatandaan ko na sa leeg ng Diyosa, suot niya ang kanyang palawit na phoenix. Binibini, sinasabi mong ikaw ang Diyosa. Kung gayon, nasaan ang iyong palawit na phoenix? Sinasabi mo bang ikaw ang diyosa? Ipakita mo sa amin ang iyong phoenix pendant. Hayaan mo kaming makita ito. Ay naku. Kinuha ng matandang mangkukulam ang aking Phoenix pendant. Hindi ko pa alam kung nasaan ito. Nawala ang aking Phoenix pendant. Nawala? Sa tingin ko wala ka talaga. Ang aking pakikipagtipan sa Diyosa ay hindi tungkol kay Wushuang. Pinarusahan na ako. Hindi ba dapat matapos na ang medya na ito? Ang bagay na ito ay walang kinalaman sa kanya. Pero nagpanggap siyang Diyosa. Dinaya niya ang 4 na dakilang pamilya. Iyan ay isang malubhang krimen. Mga gwardiya, dalhin siya. Sumpa, hindi pa ganap na gumaling ang aking katawan. Hindi ko magamit ang aking banal na kapangyarihan ngayon. Master Qi, ang Ji Wushuang na ito ay hangal at masama. Naglakas loob siyang linlangin ang 4 na dakilang pamilya. Kung hindi natin siya parusahan, mahirap kumbinsihin ang lahat. Hindi ako nandaya kaninuman.
Nawala ko talaga ito. Gumagawa ka pa ba ng dahilan? Ji Wushuang, hindi ka iiyak hanggang makita mo ang kabaong. Dahil mahilig kang magsinungaling. Mga gwardiya, Tigil! Umatras ka na. Yanli, gusto ka ng babaeng ito, at saka nagpanggap pa siya bilang banal na dalaga. Isang mabigat na krimen iyan. Umalis ka na ngayon, at lahat ay maaari pang maayos. Tama iyan. Tigilan mo na ang pagiging matigas ng ulo. Qian Li, ngayong ganito na, pinoprotektahan mo pa ba siya? Si Wushuang ay isang ordinaryong tao lamang. Dahil lang sa takot kayo sa banal na dalaga, kayong apat na pamilya ay maaaring mang-api sa isang kaawa-awang ordinaryong tao? Katawa-tawa, ang banal na dalaga ay maraming nagawa para sa mga tao. Ang dignidad ng banal na dalaga ay hindi maaaring yurakan. Ang iyong mga aksyon ay nakasakit na sa pamilya Qi, at ito ay walang respeto. Sinabi ko na noon, sa buhay na ito, si Wushuang lang ang aking babae. Kung sa tingin mo iyon ay pabigat sa pamilya Qi, kung gayon ang pamilya Qi, hindi na rin ako mananatili dito. Ano ang sinabi mo? Desidido na ako. Naniniwala ako na ang banal na dalaga na nagmamalasakit sa lahat ay hindi gustong makita ang magkasintahang nagkahiwalay. Wushuang, umalis na tayo. Qian Li, hindi ka naman masamang nobyo. Sige, umalis na tayo. Mula ngayon, mapahamak ang apat na dakilang pamilya. Kung lalabas ka sa pintong iyan, hindi ka na apo ko. Umalis na tayo. Lolo, sinabi ko na noon, si Qian Li ay walang silbi. Ang pamilya Qi ay maaari lamang manahin ko. Kuya Qi, ayos ka lang ba? Lolo? Kumusta, Kuya Qi? Lolo, Ano ang problema, Kuya Qi? Lolo? Lolo? Huwag kang magalit. Qian Li, si Lolo ay ganito, dahil sa'yo, hindi ka malugod sa pamilya. Qi, umalis ka na ngayon. Tama na. Si Elder Qi ay may sakit. Pag-usapan natin mamaya. Mabilis, tawagan ang banal na doktor na si Shen para iligtas siya. Elder Shen, kumusta ang aking lolo? Elder Qi. Siya ay may malubhang sakit. Ang kanyang katawan ay nasa huling hantungan na natatakot ako na hindi siya makakalampas ngayong araw. Lolo, Yan Li, gusto niya na ikaw at ang banal na dalaga ay tuparin ang kasunduan sa lalong madaling panahon. At maghanap din ng suporta para sa pamilya Qi. Elder Shen, wala bang ibang paraan para gamutin si Lolo? Ang aking kaalaman ay mababaw. Si Elder Qi ay wala ng lunas. Gayunpaman, may rumor ang banal na dalaga ng Siyam na langit ay may lihim na pamamaraan na kayang buhayin ang patay at muling buuin ang mga buto. Siguro, subukan natin. Ano? Ang banal na dalaga ay kayang iligtas siya. Ngayon ay dapat sana ang piging ng banal na dalaga, pero hindi pa dumarating ang banal na dalaga. Si Qian Li ay hindi gumalang sa banal na dalaga doon. Ang banal na dalaga ay tiyak na may narinig kaya hindi siya dumating. Qian Li, ikaw ang nanakit kay Lolo. Kahit anong mangyari, ang pagligtas kay Elder Qi ang pinaka-prioridad ngayon. Mabilis na makipag-ugnayan sa Phoenix Hall. Ji Wushuang, anong ginagawa mo na nakatayo sa tabi ni Elder Qi? Alam ko ang lihim na pamamaraan ng banal na dalaga. Igilan mo siya. Ang aming pamilya Qi, paano ka nangangahas, manggulo dito, lumabas ka ngayon. Talagang alam ko ang lihim na sining ng Divine Maiden. Ang sakit ni Master Qi ay hindi na makapaghintay. Maaari ko siyang pagalingin. Ano ang magagawa mo? Hindi ka marunong mag-basic math. Tigilan mo na ang paggulo dito. Ang iyong acupuncture ay walang silbi. Sa katunayan, ito ay kontraproduktibo. Tanging ang aking sinaunang sining ang makakapagligtas sa kanya ngayon. Kung maghihintay pa tayo, huli na ang lahat. Ako, si Shen Wanshan, ang pinakadakilang manggagamot. Ang iginagalang ko lang ay ang Divine Maiden. Ikaw, munting sinta, paano ka nangangahas na tanungin ang aking pasya? Naku, si Master Qi ay malapit ng mamatay. Lolo, Kuya Qi! Lolo! Lolo! Kuya Qi! Lolo, Ang karaniwang paraan ay hindi gagana. Kaya ito lang ang paraan. Nasaktan ko si Lolo Qi. Lolo Qi.
Paanong bigla ka na lang nawala? Hindi ka pa pumapayag. Sa kasal ko kay Qianli, ano ang gagawin namin kung wala ka? Ano ang ginagawa mo? Hindi paggalang kay Lolo habang siya ay buhay. Malaking kahihiyan iyan. Ano pa ang hinihintay mo? Dalhin mo na siya ngayon. Hindi sila katulad ko. Si Lolo lang ang pinapahalagahan nila. Wushwang, ano ang ginagawa mo? Nagamot ko na si Lolo, kanina lang. Sa loob ng 3 minuto, magigising si Lolo. Yanli, pinagkakatiwalaan mo ba ako? Pinagkakatiwalaan kita. Anyway, susubukan natin ang kahit ano sa puntong ito. Si Lolo Ki ay wala ng lunas. Hindi na maililigtas si Master Ki. Ano ang sinabi ko sa iyo? Hindi dapat namin siya pinabayaan. Qianli, nakipagsabuatan ka ba sa kanya? Para ipaglaban ang mana ng pamilya Qi, ginagalit si Lolo bago siya mamatay at hindi siya pinapahinga kahit patay na. Hindi ko naisip na patayin si Lolo. Para sa mana. Ang mga katotohanan ay nasa harap mo. At gumagawa ka pa ng dahilan. Ngayon, inaanyayahan ko ang mga nakatatanda ng 3 dakilang pamilya na sumaksi. Ako, Qi Wenchuan, sa ngalan ni Lolo, papaalisin ang walang utang na loob na inapo mula sa pamilya Qi. Mula ngayon, wala na siyang kinalaman sa pamilya Qi. Habang nandito ako, huwag mo nang isipin na makakuha ng anuman mula sa pamilya Qi. Masyado kang nagmamadali sa desisyon mo, di ba? Wala na si Master Ki. Ano pa ang masasabi mo? Sinabi ko sa iyo, magigising si Lolo sa loob ng 3 minuto. May 10 segundo pa bago mag-3 minuto. Bilang pinuno ng pamilya Lu, ipinapahayag ko sina Qi Yanli at Ji Wushuang ay dapat paalisin ng magkasama. Hindi na muling papayagan. 5 segundo na lang. 4 na segundo. Nag-aatubili ka pa rin pagkatapos ng lahat? Bakit hindi na lang gawin? Lolo. Guro Ki, gising ka na. Anong nangyayari? Lolo, ano ang pakiramdam mo? Paano nangyari iyon? Mula sa pulso. Guro Ki, ganap ka ng gumaling. Tama, hindi na sumasakit ang likod ko. At ang aking mga binti, hindi na rin sumasakit. Napakaganda ng pakiramdam ko sa buong katawan. Hoy! Anong nangyayari? Lolo, noong nasa binggit ka na ng kamatayan, si Wushwang ang nagligtas sa iyo. Kanina, si Qi ay malinaw na. Posible bang ang munting sinta na ito talaga namang may alam na sikretong teknik ng Diyosa? Imposible. Si Ji Wushuang ay isang munting sinta lamang. Nagkataon lang. Maling diagnosis iyon. Hahaha. Ako ang nangungunang doktor ng milagro. Ikaw, munting bastos, paano mo ako nagawang siraan? Siguro Ki ay dumaranas ng nakamamatay na sakit. Maliban sa Diyosa, walang sino man ang makakagamot nito. At ikaw, sa ilang galaw lang, nagpagaling ng lubos kay Guro Ki. Posible bang ikaw ang Diyosa? Diyosa ako si Shen Wanshan. Mahigit 20 taon na ang nakalipas, noong bata ka pa, pumunta ako sa inyo para magpakonsulta. G, Shen, hindi mo kailangang yumuko ng sobra. Talaga bang siya ay isang Diyosa? Oo, talaga bang siya ay isang Diyosa? Ji Wushuang, sino ba talaga siya? Wala lang siya. Sinasabi ko sa inyong lahat. 5 taon nang kasal si Ji Wushuang sa akin, araw-araw. Wala siyang ginagawa kundi magbenta ng itlog at wala nang ibang alam. Kung siya ay isang Diyosa, ako naman ang hari ng langit. At kayo'y lumuluhod at yumuyuko sa kanya? Sa tingin ko, ikaw na doktor na walang sapatos ay nawawalan na ng paningin. Ji Wushuang, sinuwerte ka lang ha? Maaari mo silang lokohin, ngunit hindi mo ako maloloko. Tumahimik ka. Kung si Ji Wushuang ay isang Diyosa o isang ordinaryong babae, siya ang aking tagapagligtas at isang benepaktor ng aming pamilya Qi. Hindi ko kayo papayagang maging walang galang sa aming benepaktor. Hindi, siya, si Ji Wushuang, ay isang cute na munting boba. Siguro lahat ito ay pakana ni Qianli para makuha siya sa pamilya. Natatakot lang ako na baka malinlang kayo, Ji. Mga bantay, itapon ninyo itong munting sinta. Sinasabi ko ang totoo, Jiki. Si Ji Wushuang ay isa lang munting cute. Jiang Ming, sino nagsabi sa'yo na ako ay isang munting cute? Hindi ka bobo. Ha. Nakakita ka na ba ng sino man na kayang mag-practice ng ganitong makabagong medisina at gamitin ito ng husto? Imposible iyon. Matalino ako sa buong buhay ko.
Paano ako maloloko ng iba? Jiang Ming, paulit-ulit mong sinasabi na ayaw mo. Pero sa totoo lang, ikaw ang pinakatanga. Dahil mahilig kang makipagtalo sa akin. Jiang Ming, sa natitirang bahagi ng iyong buhay, maging tanga ka na lang. Me. SpongeBob, tara, manghuli tayo ng dikya. Umalis ka. Bilisan mo, dalhin mo siya. Ipadala siya sa ospital ng may sakit sa isip. Huwag mo siyang palabasin sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Iwan mo siya sa akin. Wushuang? Talaga bang? Ang pagkakakilanlan ko. Alam mo na 'di ba? Sabi ng master, ako daw ay isang Diyos na bumaba sa lupa. Napakalakas! Ikinagagalak kitang makilala, aking kasintahan. Ngayong naayos na ang hindi pagkakaintindihan, hindi pa huli para simulan ang piging ng Diyosa. Tama iyon. Haicheng, ang pamilya Qi. Ang pamilya Bai ng Dongdo. Ang pamilya Lu ng Kanglan. Ang pamilya Yun ng Yanchu. Binabati ang pagbabalik ng Diyosa. Ako. Sino ang may lakas ng loob na magpanggap na Diyosa? Ako. Sino ang nangangahas na magpanggap bilang banal na binibini? Dumating na ang tagapamahala ng bulwagang Phoenix sa ngayon ng Haicheng. Tagapamahala. Inimbitahan kita rito. Ako si Qiwen Chuan. Itong babaeng ito. Hayagan na nagpapanggap bilang makalangit na binibini. At narito para manloko ng mga tao. Wen Xuan, ano ang sinasabi mo? Alam ko na ito sa simula pa lang. Si Ji Wushuang ay hindi ang tunay na banal na binibini. Dahil nakita ko na ang totoong banal na binibini. Kaya sinasabi mong peke ako. Nakita mo na ang banal na binibini? Bakit hindi mo sinabi? Dahil gusto kong makita kung hanggang saan kayo nang pwedeng pumunta sa paninirang puri sa banal na binibini hanggang sa anong antas. Hindi ko akalain na napakatapang mo. Na maglakas loob na magpanggap bilang kamahalan, ang banal na binibini, Ji Wushuang, ang tapang mo. Tagapamahala, nagkakamali ka ba? Kamahalan ng banal na binibini ay gumamot. Sa malubhang sakit ni matandang Guro Qi, ako ang tagapamahala ng bulwagang Phoenix. Ang aking sariling kamahalan, maaari ba akong magkamali? Ji Wushuang, alam mo ba ang iyong kasalanan? Binabawi ko ang aking pagkakakilanlan. Anong kasalanan ang nagawa ko? Sa kabaligtaran, ikaw dahil ikaw ang tagapamahala ng bulwagang Phoenix, sangay ng Haicheng, bakit mula nang bumalik ako sa Haicheng matagal na hindi kita nakita? Maaaring ikaw ang peke. Katawa-tawa. Narito ang Phoenix Token. May sasabihin ka ba para sa iyong sarili? Ang Phoenix Token ng banal na binibini. Ang token ay katulad ng tao. Ang tagapamahalang ito ay tunay. Pagbati, tagapamahala. Hindi ako naglabas ng Phoenix Token kailanman. Ano ang nangyayari? Ang piging ng Diyosa ay puno ng mga insidente. Naramdaman ito ng Diyosa. Nagalit siya ng matindi. Ngayon, kayong apat na dakilang pamilya, talagang hindi ninyo iginagalang ang Diyosa ng palasyo ng Phoenix. Kung ganoon, paparusan kayo ng Diyosa at dapat ninyong ibigay ang lahat ng inyong ari-arian. Ano, lahat ng ari-arian ng aming pamilya? Tama, ibigay ang lahat ng inyong ari-arian at ialay ito sa Diyosa. Baka patawarin ng palasyo ng Phoenix ang inyong mga buhay. Hindi ko kailanman ibinigay ang ganoong utos. Ikaw na impostor, paano kang nangangahas na magyabang? Wushuang, ito ay kahina-hinala. Hindi tayo dapat kumilos ng padalos-dalos. Isang simpleng konsehal ay nangangahas na maging ganoon kayabang. Tiyak na may tiwaling elemento sa palasyo ng Phoenix. Ibigay ang inyong apat na pamilyang lahat ng ari-arian. Kung hindi, Sa palagay ko, hindi ito utos ng Diyosa, kundi sa inyong palasyo ng Phoenix na sinusubukang kumita mula rito. narito ang token ng Phoenix. Ang sinasabi ko ay kalooban ng Diyosa. Ang pamana ng pamilyang Bai sa loob ng isang siglo ay hindi maaaring isuko ng ganon kadali. Kahit na ang Diyosa mismo ang dumating ngayon, hindi niya sasamantalahin ang pamilyang Bai. Ang pamilyang Bai ay hindi kailanman susuko. Sige. Ang pamilyang Bai ay talagang may tapang. Kung ganoon, saka ko kayo papayagang mabuhay. Ngayon, sino pa ang tumututol? Paano yan? Itong mga ari-arian, isusuko mo ba o hindi? Isang marangal na konsehal ng Phoenix Hall, ganyan mo sinasaktan ang mga inosente. Matanda? Nasaktan ko ba siya? Hindi. Pumirma ako. Ari-arian lang naman, di ba? Handa kong ibigay lahat ng aking ari-arian. Pakiusap, Diyosa, iligtas mo ang aking buhay. At ikaw? Nakapagdesisyon na ba kayo? Oo. Ang pamilya Lu ay handang ibigay ang lahat ng aming ari-arian.
Hinihiling lang namin na iligtas ng Phoenix Hall ang buong pamilya ko. Master Chi? Ikaw? Lolo, harapin mo na ang realidad. Sa pamamagitan lang ng pagkawala ng pera tayo makakaiwas sa sakuna. Master Chi, mas mabuting pag-isipan mo muna. Ang buong pamilya, Chi mo. Daan-daang buhay. Nasa iyong mga kamay. Ang pamilya Qi ay hindi pipirma. Qian Li, paano mo nagawang punitin ang kasunduan? Hindi ka ba natatakot sa galit ng Diyosa? Ang Diyosa at ang bulwagan ng Phoenix ay mga kinatawan ng katarungan. Pero hindi ko inakala na ang ganitong uri ng katarungan ay aapi sa mga inosenteng tao. Qian Li, kung gusto mong mabuhay, hindi kita pipigilan, pero ngayon nag-iingay ka ng walang pakundangan, sinusubukan mo bang hilahin ang buong pamilya Qi sa kanilang kamatayan? Siya, binigyan ko ang pamilya Qi ng pagkakataon, ngunit hindi ninyo ito pinahalagahan. Hoy, hindi, konsehal? Naunawaan na ng matandang Ginoong Qi. Lolo, may kakaiba talaga dito. Hindi tayo maaaring sumuko. Sige, ibibigay ko ang mga ari-arian ng pamilya. Lolo, Mabuti naman. Ngunit ang apo mong ito ay paulit-ulit na nang hamon sa aming bulwagan ng Phoenix. Hindi siya dapat pabayaang mabuhay. Sa tingin ko hinahanap mo ang kamatayan. Peke ka, paano mo nagawang makialam sa aking trabaho? Hindi ko alam na sa loob ng 5 taon, ang bulwagan ng Phoenix ay naging napakasama. Paano mo nagawang itutok ang mga espada sa mga inosenteng tao? Ito ba ang paraan kung paano kayo dinidisiplina ni Xuan? Ang tapang mo. Naglakas loob ka bang banggitin ang pangalan ng dakilang tagapangalaga? Sabi ko, hinahanap mo ang kamatayan. Hindi lamang ako naglalakas loob na tawagin ang kanyang pangalan, kaya ko rin siyang yumuko at sumumpa ng katapatan sa akin. Ikaw ay isang langgam lamang. Paano kang nangahas na walang galang sa dakilang tagapagtanggol? Mukhang kailangan mong turuan ng leksyon. Paano ito nangyari? Nanggulo ka sa maling tao. Ano pa ang hinihintay mo? Kunin siya. Paano kang nangahas na gawin ito sa akin? Ang banal na ginang ay hindi ka hahayaan. Banal na ginang, nakikita kong hindi mo pa rin naiintindihan kung sino ang tunay mong Panginoon. Ang Phoenix Hall na nasa ilalim ng aking utos ay hindi magpaparaya sa mga peste tulad mo. Dumating na ang banal na ginang ng 9 na langit. Siya iyon. Ji, Wushuang. Ikaw munting sinta, anong ginagawa mo dito? Magsaludo sa banal na dalaga. Siya ang uminsulto sa bulwagang Phoenix. Banal na dalaga, kailangan mong humingi ng katarungan para sa amin. Ye King King, sinasabi mong ikaw ang banal na dalaga. Ang kapal ng mukha mo. Lumuhod sa harap ng banal na dalaga. Hindi pa ako nakapag-ayos ng utang mula sa piging ng kooperasyon. Dahil nandito ka, ayusin natin ang luma at bagong sama ng loob, sabay-sabay. Bakit ka nakatayo diyan? Bakit hindi ka yumuyuko? Tulungan nating salubungin ang banal na dalaga. Dumating ako ngayon para sa ilang bagay. Una, gusto kong putulin ang kasunduan sa lalaking ito. Susunod, gusto kong magpakasal kay Qi Wenchuan. Wenchuan, kailan ka nagkasama-kasama ang banal na dalaga? Lolo, ginawa ko ito para protektahan ang pamilya Qi. Si Qian Li ay nagpupumilit na kasama si Ji Wushuang. Hindi ko kayang manood lang ang pagbagsak ng pamilya Qi natin. Mula ngayon, makikipagtulungan ako sa banal na dalaga upang magdala ng karangalan sa pamilya. Qi Wenchuan, upang agawin ang kapangyarihan sa piging ngayon. Talagang pinaghirapan mo. Huwag kang mag-alala. Ginawa ko na ang higit pa riyan. Pangalawa, gusto ko ang lahat ng ari-arian ng 4 na makapangyarihang pamilya. Bilang regalo sa kasal para kay Wenchuan. Pinaghirapan mong nakawin ang aking pagkakakilanlan para lang magnakaw ng ilang ari-arian at manligaw ng pabor sa isang lalaki. Ye King King, nawala ba ang isip mo? Si, para sa kayamanan ng ating pamilya, nagplano ka ng ganoong kalaking balak. Qi Wenchuan, talagang ambisyoso at walang awa ka. Sa puntong ito, ang resulta ay tiyak na. Lolo, itong dokumento ng paglilipat para sa pamilya Qi pirmahan mo na.
Qi Wenchuan, ang ating pamilyang Qi. Paano namin nagawa ang isang nilalang na tulad mo? Kapag ako na ang pinakamayamang tao, kasama ko ang banal na dalaga, aasikasuhin ka ng mabuti. Lolo Ki, pirmahan mo na. Ang aming Phoenix Hall ang bahala sa iyo. Ang pagpirma ay okay, pero Ye Ching Ching, bakit kami magtitiwala sa iyo? Pakisuyo, duda ka sa banal na dalaga. Sinasabi mong ikaw ang banal na dalaga, kailangan mong magbigay ng nakakumbinsi na ebidensya. Kung hindi, hindi ba tayong lahat maloloko ng wala lang? Kanina lang, si Ji Wushuang ay nag-claim na ang banal na dalaga. Ang handaan ngayon ay maraming tao at maraming mata. Lahat ay dapat mag-ingat. Eksakto. Sa palagay ko, si Ye Qing ay may masamang intensyon. Inaasam niya agad ang kayamanan ng pamilya natin. Wala siyang anumang biyaya ng isang banal na dalaga. Ikaw, Tama na. Kung ako ang tatanungin, ang Phoenix Pendant ay personal na bagay ng banal na dalaga. Ngayon, sino man ang maglabas ng Phoenix Pendant ang siyang tunay na banal na dalaga. Tama. Ngayon wala kaming kinikilala kundi ang Phoenix Pendant lamang. Ang Phoenix Pendant na binanggit mo. Ito ba? narito ang Phoenix Pendant. Ano pa ang sasabihin mo? Ang aking Phoenix Pendant. Nasa kanya pala. Sige, tawagin mo akong nanay. Ngayon wala nang tumututol, di ba? Ye Ching Ching. Ay ang ating kagalang-galang na Diyosa ng siyam na langit. Ji Wushuang. Ano pa ang sasabihin mo? Narinig ko na ang Diyosa ay isang mahusay na manggagamot, kayang buhayin ang patay at muling palaguin ang laman at buto. Dahil ikaw ang Diyosa, maaari mo bang ipakita ang iyong banal na kapangyarihan at gamutin ang kanyang binti? Ang aking binti. Oo, kung talagang kaya ng Diyosa gamutin ang aking binti, kung gayon ang tagapagmana ng pamilya Qi. Ibibigay ko kay Qi Wenchuan. Sana nga, ang pamilya Qi ay akin na. Ikaw lang. Sa tingin mo maloloko mo ang Diyosa na gamutin ang iyong binti? Tama. Bakit ko gagamutin ang kanyang binti? Ngayong lumitaw na ang Phoenix Pendant. Napatunayan ko na ang aking pagkakakilanlan. Ji Wushuang, hindi ka pa ba sumusuko? Tama iyan. Oh, mali ang pagkakaintindi mo. Lahat, sabi nila ang Diyosa ay nagpapagaling ng may sakit at nagliligtas ng buhay ay nangangailangan ng maraming banal na kapangyarihan. Si Miss Yi ay paulit-ulit na gumagawa ng dahilan, baka wala siyang banal na kapangyarihan. Tama. Bakit laging may dahilan? Kakabalik ko lang. Kaya hindi pa ako makapag-practice ng medisina. Oh, sayang naman. Pero, Diyosa. Narinig ko na ang Phoenix Pendant na ito ay gawa sa sinaunang banal na jade at nangangailangan ng lihim na pamamaraan ng Diyosa ng walang panloob na enerhiya upang tawagin ang makapangyarihang sinaunang 5 elementong banal na general. Baka may paraan sila upang gamutin ang binti ni Yan Li. Iyong kabanalan, kami ay walang paningin. Paano kung tawagin mo sila at ipakita sa amin? Oo, tawagin mo sila. Ano ba na kapangyarihan? Hindi mo alam kung paano? Paano ba naman hindi ko magagawa? Isa akong Diyos ang dakila. Kung ganoon, Diyosa, pakiusap, tawagin ang sinaunang general na banal para pagalingin ang aking binti. Pero, Prinsipe, hayaan na lang silang makakita para sa sarili nila. Tamang-tama, kaming lahat mula sa bulwagan ng Phoenix ay nais ding masaksihan ang iyong biyaya. Oo, Ching Ching, ipakita mo lang sa kanila ang kaunting kakayahan. Kung may mangyari, pwede nating sirain ulit pagkatapos gumaling. itong dalawang guwapong lalaki, wala akong lihim na paraan. Ang isang Diyosa na nagpapagaling ay malaking bagay. Hindi ka ba handa mag-ambag ng kahit isang patak ng dugo? Isang patak ng dugo? Tawagin ang general na banal. Hindi ba ito pagtutulo ng dugo ng Diyosa sa Jade Pendant? Yun lang. Ano bang mahirap doon? Ay naku, kung hindi ko matawagan ng general, ang pagpapanggap kong Diyosa ay malalantad. Diyosa, bakit hindi ka pa kumikilos? May pag-aalinlangan ka ba? Kayo talaga, ayaw lang harapin ang katotohanan. King King, patak lang ang dugo yan. Tutulungan kita. Hoy, wag! Oy, Ang sinaunang mga general ng 5 elemento ay naghihintay ng iyong utos, Diyosa. nagtagumpay ako nang hindi sinasadya. Ang banal na artifact na ito ay hindi naman ka hanga-hanga. Sinabi ko sa iyo, ako ang banal na dalaga. Isang himala. Ang banal na dalaga lamang ang makakagawa ng ganyang himala. Kayong mga walang kwenta. Ang makasaksi sa himalang ito ay swerte sa inyong nakaraang buhay. At, Ching Ching, hindi ko alam na kaya mo pala yon. Simula ngayon, gusto kong makita kung sino ang mga has na humadlang sa atin. Ye Ching Ching, narito na ang iyong 5 elementong general.
Bilisan mo at utusan sila na pagalingin ang mga binti ni Yanli. Pagalingin ang mga binti? Dahil mayroon akong napakataas na kapangyarihan, bakit ko pagagalingin ang kanyang mga binti? Ang pag-alis sa inyong lahat ay mas madali. Banal na dalaga, ano ang ibig mong sabihin dyan? Tiyak na hindi tayo aalisin ng banal na dalaga kapag wala na tayong silbi. Ji Wushuang, sinira mo ang aking mga plano ng paulit-ulit. Sawa na ako sa iyo. Siguro, ikaw ang uunahin ko. 5 elementong general, pakinggan ninyo ang aking utos. Wasakin si Ji Wushuang kaagad. Wushuang, Huwag kang pumunta. Sinaunang 5 elementong general, magbigay pugay sa banal na dalaga. Bakit ang 5 elementong general ay yumuyuko kay Ji Wushuang? Kamahalan, anong nangyayari? Anong ginagawa mo? Sinabi ko sa iyo na sirain siya, hindi yumuko sa kanya. Tingnan mong mabuti. Ako ang tunay na may-ari ng Jade Pendant. Ako ang Diyosa ng Siyam na Langit. Yi Ching. Ang 5 elementong general na ito, tila, hindi kanila kinikilala bilang kanilang Panginoon. Imposible. Imposible. Ji Wushuang, ikaw talaga. Anong lihim mong ginawa para kontrolin ang 5 elementong general na sila'y nasira? ang 5 elementong general ay mga sinaunang banal na general. Paano sila maaaring kontrolin ng isang ordinaryong tulad ni Wushuang? Mula rito, tila ang pagkakakilanlan ni Ye Qingqing bilang diyosa ay baka hindi totoo pagkatapos ng lahat. King, ano ang nangyayari dito? Ako? Ye Qingqing. Gusto mo bang malaman kung bakit? Sasabihin ko sa iyo. Ang 5 elementong general ay mga sinaunang banal na general. Puno sila ng espiritual na enerhiya. Ang kinikilala nila ay hindi ang lahi ng isang diyosa, kundi ang aura ng isang diyosa. Ang aura ng isang diyosa. 5 elementong general, pakinggan ang aking utos. Narito. Ipahayag ang dekreto ng 4 na dagat. Ako, ang Diyosa ng Siyam na Langit, pagkatapos ng 5 taon sa mundong mortal, ngayon ay opisyal na bumabalik. Poprotektahan ang ating bansa sa loob ng 10,000 henerasyon. Protektahan ang ating bansa sa loob ng 10,000 henerasyon. 10,000 henerasyon ng kapayapaan. Ching, ano ba talaga ang nangyayari? Ito. King, anong nangyayari dito? Hindi iyan totoo. Ji Wushuang. Si Ji Wushuang ay isang mangkukulam. Dapat ay ginulo ang palawit ng Phoenix. Lahat ito ay isang panlilinlang. Huwag mong hayaang lokohin kanya. Ye Ching. Kahit ngayon, hindi ka pa rin nagsisisi. Isang simpleng panlilinlang maaaring manloko ng iba, ngunit hindi ako. Paano mo nagawa? Sa harap ng 4 na dakilang pamilya, hayagang agawin ang aking banal na artifact. Iyan ay isang malaking pagkakasala. Mga bantay, dalhin siya! Isang panlilinlang? Hindi maaari. Tama iyan. Si Ji Wushuang ay naging banal na dalaga. Kapareho ng 5 taon na ang nakalipas. Oh, ang sarili mong mga tao ay tila hindi na nakikinig sa iyo. Pagkatapos ng lahat ng ito, Kahit ikaw ay nagtatanong sa pagkakakilanlan ng banal na dalaga, hindi ako nagtatanong, ito ay dahil si Ji Wushuang, mukha siyang sobrang katulad ng banal na dalaga. paano mo nasabi iyan? Huwag kalimutan, ipinangako sa atin ng banal na dalaga ang kayamanan ng 4 na dakilang pamilya. Kung ikaw ay magtatraidor ngayon, wala kang makukuha. Ji Wushuang, una, nagpanggap ka bilang banal na dalaga, pagkatapos ay sinamsam ang banal na artifact. Ayon sa batas, durusahan ka ng pagbabalat at mapuksa mga bantay. Samsamin si Ji Wushuang. Dumating na ang Xuanwu Grand Protector ng Phoenix Hall. Sino ang maglakas na tanungin ang kanyang banal na kamahalan? Dumating na ang Grand Protector ng Black Tortoise ng Phoenix Hall. Sino ang may lakas ng loob na tanungin ang banal na dalaga? Grand Protector, Xuanwu. At saan ka galing? Hindi ka man lang makatingin ng diretsyo. Yan ang tunay na banal na dalaga. Ah, ganun. Siguro ikaw ay isang artista na inupahan ni Ji Wushuang. Ji Wushuang. Nagsumikap kang magpanggap bilang banal na dalaga. Talagang hindi ka nagtipid. Talagang humahanga ako. Ayon sa batas ng Phoenix Hall, itong impostor na nagsasabing siya ang Grand Protector, dapat patayin. Katiwala, bakit hindi mo pa siya inaaresto? Para itaguyod ang reputasyon ng banal na dalaga. Gusto mo akong parusahan? Pagbati, Lord Xuanwu, karapat-dapat ako dito. Anong ginagawa mo? Hindi lang sumusuway sa aking utos, kundi lumuhod ka pa sa iba? Ano? Ye Qingqing? Ang banal na dalaga? Hindi mo man lang nakikilala si Grand Protector Xuanwu? Hindi lang siya nakikilala. Gusto niyang ipapatay siya.
Ano ang ibig sabihin nito? Ye Ching Ching. Talagang hindi mo aaminin ang pagkatalo hanggang huli. Posible bang ikaw talaga? Ang iyong protector Xuan Wu ay dumating ng huli. Mangyaring parusahan mo ako. Banal na dalaga ng siyam na langit. Banal na dalaga ng siyam na langit. Ngayon, sino ang tunay na banal na dalaga? Walang duda, di ba? Pagbati, banal na dalaga. Hindi. Si Ji Wushuang talaga ang Diyosa. Kung gayon, saan mo nakuha ang jade pendant na iyon? Hindi ko iyon sinabi. Ang jade pendant na iyon ay akin. Nag-aakala ka lang. Ikaw? Konsehal ng Haicheng. Sinabi mo lang na ang pagpapanggap bilang diyosa at pag-agaw ng artifact. Ano dapat ang parusa? Ayon sa batas? Ang parusa ay pagbabalat at pagpuksa. Mabuti. Gayon na nga. Hindi! Diyosa! 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 Iligtas mo ang aking buhay! Diyosa! Ang konsehal ng Haicheng ay sumisipsip sa makapangyarihan, ay tiwali, ay nanakit sa mga inosenteng sibilyan, at gumawa ng mga kasuklam-suklam na krimen. Agad na pagpugot ng ulo. Hindi. Mahal na Diyosa. Diyosa, ang bagay na ito ay dahil sa aking pagkukulang. Hand akong isuko ang aking sweldo bilang babala sa iba. Tungkol sa kanya, iiwan ko siya sa iyo. Lolo, mali ako. Hindi ako dapat nakinig sa munting sinta na iyon. Lolo, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Lolo, Ang pamilyang Qi ay wala ng kinalaman sa iyo simula ngayon. hindi mo ako maaaring itakwil. Kung itatakwil mo ako, ang buong pamilyang Chi ay ibibigay sa lumpo na ito. Hindi siya may kakayahan. Lolo. Lolo. Nakikiusap ako, Lolo. Nakikiusap ako sa iyo. Kahit para sa kapakanan ng pamilyang Qi, kahit para sa karangalan ng pamilyang Qi, hindi mo ako maaaring paalisin. Qian Li. Siya, si Qian Li, ay walang iba kundi isang walang kwentang lumpo. Hindi ka na lumpo. Ngayon ikaw na ang lumpo. Yan Li, gumaling na ba ang binti mo? Gumaling na. Tinulungan ako ni Wushuang na pagalingin ito. Imposible iyan. Imposible iyan. Qi Wenshuan. Yung aksidente sa kotse 5 taon na ang nakalipas na ikinasugat ng binti ko. Ikaw ang nag-ayos niyon, di ba? Anong aksidente? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Qian Li, sinusubukan mo akong paratangan. Wala kang ebidensya. Sinong nagsabing wala? Narito ang lahat ng ebidensya ng maraming taon ni Qi Wenchuan ng masasamang gawain. Tiniis ko ito ng maraming taon. Lahat para sa araw na ito. Imposible iyan. Ang sama-sama ng mga ginawa mo. Ang pamilya Qi, hindi ka na kayang panatilihin. Mga guwardiya, Hindi. hindi ko nakakailanganin ng wheelchair na ito. Ibinibigay ko ito sa iyo. Hindi. Ako ang tagapagmana ng pamilya Qi. Ako. Mukhang nabaliw na talaga siya. Siya ang may kasalanan. Ngayon, oras na para pag-usapan ang tungkol sa atin, Diyosa. Kumusta? Ako ang iyong kasintahan. Ang makalangit na Diyosa. Ji Wushuang. Kumusta? Ako ay ang iyong kasintahan na 2 beses mong iniligtas. Qian Li. Sa pagkakataong ito, salamat sa presensya ng Diyosa. Ang munting piging na ito kung hindi, ay magdudulot ng kung gaano karaming gulo. Kahit na. Natatandaan ko na kayo dati ay hindi yung mga taong sumusunod sa kapangyarihan lamang. Hindi ninyo alam, Diyosa. 5 taon na ang nakalipas. Isinakripisyo ninyo ang inyong sarili para sa katarungan. Kahit na ang salot ay naalis, ang mga puwersang masama ay matagal nang pumasok sa aming pamilya. Sila ay malalim na nakaugat. Nahihirapan kaming mabuhay sa magulong panahon na ito. Talagang hindi madali. Nang marinig namin ang inyong pagbabalik, Diyosa, tuwang-tuwa kami. Sa sobrang pagmamadali, nakagawa kami ng maraming pagkakamali. Patawarin ninyo kami, Diyosa. Nandito pa ba ang mga masasamang puwersa? Huwag kayong mag-alala, lahat. Hanggat nandito ako, si Ji Wushuang, poprotektahan ko kayo mula sa pang-aapi ng maliit na estado na ito. Xuan Wu, sige at alamin agad ang kanilang impormasyon. Sa totoo lang, Diyosa, kakapadala lang ng lihim na telegrama ng Panginoon. Ang kabisera ay mag-host ng subasta ng museo ng 8 bansa. Sa oras na iyon, ang dakilang prinsipe ay dadalo. Ang dakilang prinsipe. Mabuti. Oras na para makilala siya. Sasamahan kita. Ikaw? Ang pinakakailangan mo sa isang subasta ay pera.
At ang pinakamarami sa akin ay pera. Ang subastang ito ay kahanga-hanga. Gusto mong pumasok na may ari-arian na mas mababa sa 1 milyon? Umalis ka rito. Qi Wenchuan? Anong ginagawa niya dito? May imbitasyon ako. Bakit hindi niyo ako papasukin? Bakit? Dahil mukha kang mahirap. Nakadamit ka na parang tao. Pinapahiya mo ang kapwa mo. Mukhang hindi pa sapat ang pagkatalo ni Qi Wenchuan. Nasira ko dati ang kanyang binti. Pero gumaling na ito ngayon. May mali dito. Tingnan na lang natin. Mga taong tulad mo ay hindi karapat-dapat na maglinis ng aming sapatos. Palayasin siya. Anong karapatan mo? Anong karapatan mo? Sino tong lalaking ito? Ang yabang sa auction. Narinig ko, Siya ay isang anak sa labas na pinalayas ng pamilya Chi. Kamakailan ay sumabit siya sa isang malaking tao. Kaya siya nagpapasikat. Bago tayo magsimula, hayaan ninyo akong magsalita. Ang auction ngayon ay dadaluhan ng prinsipe. Lahat ng mga item ngayon ay atin nang makukuha. Binibigyan ko kayo ng payo. Mas, alamin ang inyong kakayahan. Kung gusto ninyong umiwas sa gulo, umalis na kayo ngayon. ang yayabang ng mga salita. Ang tapang mo. Ano? Darating ang panganay na prinsipe? Kung gayon, hindi na natin makukuha ang magagandang bagay. Tara na, alis na. Kung magalit ang panganay na prinsipe, para na tayong patay. Sige, alis na. Lalaban sa autoridad ng panganay na prinsipe. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming idamay. Nakita mo, malapit na kayong magpalit ng pangalan. 5 taon na ang nakalipas, isang masamang puwersa ang sumalakay sa atin. Nagbayad ako ng malaking halaga upang malutas ang krisis. Ngayon, hindi sila pinalayas. Sa halip, itinuring silang panauhing pandangal. Nagmamalaki sa paligid. Sa loob ng 5 taon na ito. Ano ba talaga ang nangyari? Marami pa rin ang hindi umaalis. Wala pa ang prinsipe. Maghintay pa tayo ng kaunti. Magsisimula na ang subasta. Una, ang unang item natin. Isang florera ng Yuan Dynasty na asul at puti. Ang starting bid ay 3 milyon. Sino ang mag-aakala na ang unang item ay napakabihirang kayamanan? 3.2 milyon. 4 na milyon. 8 milyon. Ian Lee, anong ginagawa mo dito? Qi Wenchuan? Hindi ko talaga inaasahan na naging wang ka. Anong masama sa pagiging wang? Sa mundong ito, ang may kapangyarihan ang naguutos. Wala kayong dalawa. Tumahimik. 8 milyon, isang beses. 8 milyon, 2 beses. 8 milyon, 3 beses. Teka, bid ko? 100 milyon. Kamahalan? Maganda nga ang florera mo. Dadalhin ko para sa aking mga alipin na gamitin bilang arinola. Bagay na bagay. Kamahalan, tama kayo. Ang maging arinola ninyo ay kanilang karangalan. Maliit na bansa, ba't kayo nagiging bastos? Langgam, sabi ko sa inyo, ngayon ay magbabayad ako ng 10 beses para ma-auction ang lahat ng kayamanan dito. Ang buong lugar na ito ay akin. Kukunin ko lahat. Ano, karapat dapat ba siya? Sa kanya na ganito, kukunin lahat. Bilisan mo at ibagsak ang martilyo. 100 milyon. 500 milyon. 500 milyon. 500 milyon. Ji Wushuang, baliw ka ba? Paano mo kayang hamunin ang ating unang prinsipe? Patas na kompetisyon sa auction. Ang pinakamataas na bidder ang panalo. Paano naging hamon iyon? May isang lumang kasabihan. Ang marunong sumabay sa panahon ay matalino. Ikaw, isang babae lang, naglakas loob na hamunin ako? Sobra ka naman magtiwala sa sarili mo. Sabihin ko sa iyo, basta gusto ko. 32, walang hindi ko makukuha. Ang mga sumasalungat sa akin, isa lang ang salita. At iyon ay... Bid ko ay 600 milyon. Ang yaman. So, ano naman iyon? Kung kayong dalawa ay walang pera, huwag nyo nang ipilit. Huwag mauwi sa wala, pati na ang inyong panloob. 1 bilyon. Ikaw! Naghahanap ka ng gulo. Bid ko ay 1 bilyon at 50 milyon. Ito ay malayong nalampasan. Ang presyo ng Yuan Blue and White Porcelain mismo. Ano ang alam mo? Ngayon ito ay labanan na para sa dignidad. Ano, hindi ba kayo dapat mayaman? Bakit ngayon 50 milyon ang pagtaas ng bid? Bid ko ay 10 bilyon. Hindi ka panipaniwala. Talagang hindi ka makatwiran. Kian Lee, tigilan mo ang pagmamayabang. Alam ko eksakto kung magkano ang halaga ng pamilya Qi. Kamahalan,
Kabisado ko ang mga ari-arian ng pamilya Qi. Lahat-lahat, 10 bilyon lang. Sinusugal nila ang buong kayamanan nila para labanan tayo. Kung tataas pa natin ng konti, siguradong tapos na sila. Sige, dahil naglakas loob kang hamunin ako. Kung gayon gagawin kitang mawalan ng lahat. 10.1 bilyon. Siya ang pinuno ng pamilya Qi, ang nangunguna sa 4 na dakilang pamilya. Kahit isa panganib nila ang buong pamilya Qi, hindi nila kakayanin. Hahayaan ba natin silang makalusot muli? At talaka na. 20 bilyon. Ikaw, 20 bilyon? Paano nangyari iyon? Ang pamilya Qi malinaw na. Sino ang nagsabing, pamilya Qi lang ang meron ako? Ano? Sa lahat ng mga taon na kinakalaban mo ako, ginamit ko ang alias na Mr. Q at nagsimula ng ilang maliliit na negosyo sa ibang bansa. Ngayon, ang kanilang market value ay numero 1 na sa buong mundo. Ano? Siya ang misteryosong pinakamayamang tao sa mundo. Mr. Q. Dahil siya si Mr. Q, 10 bilyon ay wala sa kanya. Hindi ito maaari. kaya kayong dalawa, magkano na ang kabuuang assets ninyo ngayon? 100 bilyon. Ibig kong sabihin, sapat para bilhin kayong dalawa. Ikaw, Ngayon, gusto mo pa bang tumawad? inutusan ng Ama Emperador, lahat ay dapat tungkol sa huling kayamanan. Mas mabuting huwag kumilos ng padalos-dalos. Itang basurang palayok. Okay lang sa akin na ibigay ito sa iyo. Mangkok na asul at puti ng dinastiyang Yuan 20 bilyon, sang-ayon. Nagpapatuloy ang subasta. Ang ikalawang lote, sinaunang kahoy na nahukay mula sa Kangshan, panimulang tawad, 1 yuan. Hindi ba ito pangkaraniwang piraso ng kahoy? Paano ito napunta sa isang subasta? Itang basurang kahoy. Hindi ko ito kukunin kahit ibigay mo sa akin. Bakit may tatawad dito? Paano nagdadala ang kahoy na ito ng aura ng nawala na sinaunang Marshall Kingdom? Anong problema mo? Wala. Baka hindi ako nakatulog ng maayos kahapon. Okay lang ako. Kaya ito ang nais ng Ama Emperador na tawaran ko. Ang nawala na sagradong kahoy ng sinaunang Marshall Kingdom. 1 yuan. Kukunin ko na. 1 yuan, minsan. 2 beses. Kaya ito ang tunay mong layunin. 1 yuan, 3 beses. Tumatawad ako ng 100 milyon. Ano? Ito ay basurang kahoy lamang. Tumatawad ka ng 100 milyon? Eh ano? Hindi banggitin ang basurang kahoy. Kahit ano pa mang iba, hindi mo ito madadala. Kanina lang, pinakawalan kita ng madali. Akala mo ba madali akong target? Bibida ako. 10 bilyon. Ano? 10 bilyon. Para sa isang pirasong basurang kahoy. 10 bilyon. Prinsipe, ang basurang ito ay nagkakahalaga lang ng $1. Pero ang gwapo mo naman pag nagsusunog ng pera. Ano? Bibida ka pa rin ng 10 bilyon? Siyempre. Bibida ako ng 100 bilyon. 100 bilyon? Paano nangyari iyon? Ikaw lang? Hindi ka ba namigay ng 20 bilyon? Paano ka magkakaroon ng 100 bilyon pa? Auctioneer! Ang taong ito ay nakakagulo sa auction. Nagbibida siya ng masama. Itapon siya! Kung hindi ka naniniwala, maaari kang mag-apply para sa capital verification. 100 bilyong dolyar. May 100 bilyon talaga siya. Ikaw? Sino ka ba talaga? Paano ka nagkaroon ng napakaraming pera? Ang tanging may-ari ng 100 bilyon ay ang Diyosa ng Siyam na Langit. Siya kaya ang Diyosa ng Siyam na Langit? Tama. Ako, ang Diyosa ng Siyam na Langit. Ji Wushuang. Ikaw? Ngayon, matandang sama ng loob at bagong puot, aayusin natin lahat. Sabi ng tatay ko, kunin ang banal na kahoy sa anumang halaga. Sa ganoong kaso, ipagkakasundo ko ang pambansang kaban. Bibida ako? 500 bilyon. Ang kabuuang ari-arian ko ay 100 bilyon lang. Hindi ko magagalaw ang ari-arian ng palasyo ng Phoenix. Ano ang gagawin ko? Diyosa, 5 taon na ang nakakaraan, ikaw mag-isa. At ngayon inaapi nila ang ating mga tao. Ikaw lang ang makakapagligtas. Sa pamilyang Wang ng Shancheng, handa akong mag-donate ng lahat ng 50 bilyon ng aming kayamanan upang tulungan ng Diyosa na labanan ang masamang taong ito. Ipagmalaki natin ang ating bansa. Ang pamilya Zhang ay nag-alok ng 30 bilyon para suportahan ang banal na dalaga. Ang aking pamilya Zhou ay nag-alok ng 80 bilyon. Ako, Qian Li, ay handang ibigay ang lahat ng aking kayamanan, 300 bilyon, para suportahan ang subasta ng banal na dalaga. Lahat ay mapanatag. Hanggat nandito ako,
Hindi sila makakakuha ng kahit anong kalamangan. Ang pagtutol sa amin ay magpapahirap sa buhay. Mayroon kaming 1,000 taon na pamana, nag-aalaga ng milyon-milyon. Kahit kailan, tatayo kaming matatag humaharap sa inyong mga barbarikong kaaway. Uulitin ko, hanggat nandito ako, ipagtatanggol ko ang ating bayan ng walang pagsisisi. Sinaunang kahoy, 560 bilyon, nabenta. Ang sinaunang banal na kahoy ng kaharian ng Guwu ay tunay na kayamanan. Yanli, kunin mo. Sige. Ji Wushuang, bala kong iligtas ang inyong mga buhay upang maging alipin namin mamaya. Dahil sobrang tiwala kayo sa sarili, huwag ninyo akong sisihin sa pagiging walang awa. Bakit nandito ang selyo ng bansa? Sa pagkakataong ito, ang tunay kong layunin ay ito. Hindi ba nasa kabisera ang selyo ng imperyo? Bakit nandito? Ji Wushuang, ang aming karunungan ay lampas sa iyong imahinasyon. Ang larong ito, sinimulan naming planuhing 5 taon na ang nakalipas. Ibig mong sabihin, 5 taon na ang nakalipas ay nagdulot kayo ng salot, sinaktan ang aming mga tao, para lang makuha ang selyo ng imperyo. Tama? Noong panahong iyon, isinakripisyo mo ang iyong sarili upang iligtas ang iba, pinigil ang paghihimagsik at ginulo ang aming mga plano. Itinago namin ang bagay dito. Ngayon ay hinog na ang panahon. Binabalik ko ang sa akin. Ang aming pambansang selyo, kailan ito naging sa iyo? Sa pagkakamay ng selyo ng imperyo, ang mga anak ng lungsod ng apoy ay magiging aming mga alipin. Sa mga henerasyon, Imposible. Hindi kami magiging alipin kailanman. narito ang pambansang selyo, ang kapal ng mukha mo, mga bantay, putulin ang ilang mga ulo agad. Takbo, tara na. Lalaban ako sa inyo hanggang dulo. Sino ang maglakas loob na hawakan ang aking mga tao? Ngayon ay ang iyong masuwerteng araw. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at umatake. Ikaw, huwag kang lalapit sa akin. Ang mga umaalipusta sa akin ay parurusahan kahit gaano pa kalayo. Buti naman at nakabalik ka. Dumating na ang sugo ng Phoenix Hall. Patawarin mo ako. Huli ako para protektahan ka. Buti na lang at walang malubhang nangyari. Lahat ng miyembro ng Phoenix Hall, pakinggan ang utos ko. Bawat trader dito ay hindi dapat pakawalan. Kasama na ang trader na si Qi Wenchuan. Ang bagay tungkol sa selyo ng Xuanwu ay pinakamahalaga. Ako mismo ang magtatanong sa dakilang prinsipeng ito. Ikaw, bilisan mo pumunta sa kabisera at ibigay ang selyo sa hari. Diyosa, ang iyong mga utos ngayon ay walang silbi. Anong ibig mong sabihin? Phoenix Hall, pakinggan ang utos ko. Wasakin ang Celestial Goddess. Ikaw ba? Hahaha. Nagulat ka? 5 taon na ang nakalipas. Kaming mga Dongying pumasok sa Phoenix Palace. Ang iyong tagapagtanggol ay naging nasasakupan ko na. Xuanwu, noon sinabi mong poprotektahan ng walang pagsisisi, kahit hanggang kamatayan. Bakit mo ito ginagawa ngayon? Lahat sa Phoenix Palace ay nilason ng Dongying. Ang dakilang prinsipe lamang ang may antidote. Wala kaming pagpipilian. Sinabi ko sa iyo, huwag mong maliitin ang karunungan naming mga taga-Dongying. Upang magkaroon ng sitwasyong ito, ngayon lahat ito ay bahagi ng aming plano. Ngayon ay papatayin kita. Diretso sa palasyo at angkinin ang trono. Kayo mga taga-Dongying ay naghahanap ng gulo. Ji Wushuang, ikaw ay nag-iisa ngayon sa laban. Bakit hindi ka nalang sumuko? Kahit mag-isa ako, ano naman? Kung gusto mo akong kunin, kailangan mong lampasan ang aking bangkay. Si, atake!
Ji Wushuang, ang buong Phoenix Hall ay nagtaksil na. Hindi ka ba susuko? Ang Phoenix Hall ay may ilang daang tao lang. Ngunit ako ay may milyon-milyong katulad ko na makabayan. Maaari mong gamitin ang nakamamatay na lason para kontrolin ang Phoenix Hall. Ngunit hindi mo makokontrol lahat sa amin. Hanggat may natitira sa amin, paano namin madaling ibibigay ang aming lupain sa iba? Ngayon ikaw na lang ang natitira sa larangan. Mayroon ka bang huling mga salita? Hanggat. Ji Wushuang, nakalimutan mo ba 5 taon na ang nakalipas? Nalason ka ng isang nakamamatay na lason? Ano? 5 taon na ang nakalipas. Isinakripisyo mo ang iyong sarili para iligtas ang iba, para iligtas ang mga tao. Kaya ikaw lang ang lumunok lahat ng lason mula sa lungsod. Lahat ng lason ay pumasok sa iyong katawan. Hindi mo ba alam? Imposible. Siguradong nagsisinungaling ka sa akin. Ang sakit ng lason ng aking imperyong dongying dapat mo ring matikman. Ji Wushuang, ikaw ay bahagi rin ng aming plano ng pagtaksil. Kung susuko ka na lang ng masunurin at maging kaibigan ko, maaari kong garantiya na mula ngayon, ikaw ay magiging ligtas at walang pinsala. Gusto mo akong sumuko. Talagang imposible. Kung ganoon, ikaw na lang mabuhay. Wushuang, ilang beses mo na akong iniligtas, ngayong pagkakataon, ako naman ang magligtas sa iyo. Qi Yanli, Qi Yanli, Yanli. Qi Yanli, gumising ka. Isang ordinaryong tao lang, sinusubukang abutin ang aking Eastern Samurai Sword, ang walang muwang. Babayaran mo ang kanyang buhay. Babayaran mo ang kanyang buhay. Tigilan mo ang walang kabuluhang pakikibaka mo. Ah, Kaya pala ang Diyosa ng Siyam na Langit ay hindi ganoon. ikaw, silangan ng basura. Mamamatay ka ng kakilakilabot na kamatayan. Sige, magpatuloy kang mabuhay. Yanli, Paano ka pabuhay? Imposible dyan. Ang isang ordinaryong tao, paano nila tatanggapin ang aking espada, samurai ng silangan? Yanli, okay ka lang? Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa iba. Ito ay ang maalamat na espada mula sa sinaunang kaharian ng Mandirigma, ang espada Xuantian na makakapatay sa lahat. Sinasabi ng alamat, ang tanging angkan ng Maharlika ng sinaunang kaharian ng Mandirigma ang makagamit nito. Ngunit ang sinaunang kaharian ng Mandirigma, 20 taon na ang nakaraan, na winasak ng 8 bansa sa isang pinagsamang atake. Sa pagkakataong ito, ako ang huling dugo ng sinaunang kaharian ng Mandirigma. Salamat sa sinaunang banal na kahoy sa subasta. Ito ang nagpaalala sa akin ng lahat. Tayo mga taga-silangan ang unang dumambong sa sinaunang kaharian ng Mandirigma at pagkatapos ay nainggit sa akin. Ngayon, aayusin ko ang lahat ng samaan, luma at bago. Ang aking dakilang imperyo ng silangan ay nagplano ng hakbang-hakbang lahat para ngayon. Hindi ko kayang matalo ng ganyan na lang. Sige, subukan natin. Tapos na lahat, Tapos na. si Ji Wushuang ay nagbibigay galang sa Ginoo. Tumayo ka. Wushuang, kumusta ang natitira pang lason sa iyong katawan? Natagpuan namin ang antidote mula sa Eastern Prince. Gumaling na ako. At ang banal na doktor na si Shen ay nakagawa na ng formula ng antidote. Sa lalong madaling panahon, lahat ng mga nagdurusa mula sa lason ng Eastern ay gagaling. Mabuti, Wushuang, Yanli. Sa pagkakataong ito, Gribo, salamat sa Diyos para sa inyong dalawa. Lumaban para sa bayan. Pinarangalan na hindi nabigo. Ang pambansang selyo ng Jade, na wala 5 taon na ang nakalipas, ay nabawi na. Noong mga panahong iyon, ang Eastern Kingdom, sa gitna ng kaguluhan, palihim na pinalitan ang selyo. Sa takot sa sakuna, noong panahong iyon, itinago namin ito. Pagkatapos ng 5 mahabang taon, sa wakas ay bumalik na ito. Simula ngayon, lilinisin at itatayo ko muli ang Phoenix Hall. Ipagpapatuloy ko ang aking misyon, at hindi ito pagsisisihan kahit sa kamatayan. Yanli. 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 Anong nangyari? Yanli. Wushuang, kumusta si Yanli? Ang lason sa katawan ni Yanli ay itinanim 15 taon na ang nakalilipas, partikular na dinisenyo para targetin ang bloodline ng kaharian ng Guo. Ngayon, nagising na ang bloodline ni Yanli, kaya nagkabisa na ang lason. Ngunit ang ganitong uri ng lason, hindi ko rin ito magamot. Wushuang,
Kaya mong buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga sugatan. Bakit hindi mo magamot ang lason na ito? Hindi ko pa nakita ang lason na ito dati. Hindi man lang ito nabanggit sa mga sinaunang aklat ng aking master. Ako, Wushuang. Ayos lang, ang makilala ka sa buhay na ito ay nagpapasaya sa akin ng labis. Yan Li. Yan Li, Sino ang nagsabing walang pag-asa? pagbati, kamahalan. Tindig, hindi na kailangan ng formalidad. Wushuang, ang tableta na ito ay makakapagpagaling sa lason ni Yanli. Ito ay isang tableta mula sa kaharian ng Guo. Noong mga panahong iyon, ang pinuno ng kaharian ng Guo ay nalason, at ang buong kaharian ay bumagsak upang mapanatili ang bloodline ng Guo. Ibinigay niya ang lahat ng kanyang taglay. Tinatakan ang bloodline ni Yanli at ipinagkatiwala siya sa akin upang isang araw, pagkatapos magising ang bloodline ni Yanli, maaari siyang mabuhay ng malusog. Wushuang, noong mga panahong iyon, ang kamahalan ay nagtiwala kay Yanli sa akin at personal na inayos ang inyong kasal. Ngayon, tila, hindi lang ikaw ang nagprotekta kay Yanli, kundi ang bloodline ni Yanli ay nagprotekta rin sa iyo. Ano ang hinihintay mo? Ibigay mo kay Yanli agad. Painumin mo siya nito. Yan Li, gising ka na. Simula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay muli.